Noong una ay hindi alam ni Calista kung anong mararamdaman nang marinig ang boses ng babae sa cellphone ni Vinson. Pero pagkaraan ay lumamig ang aura ng mukha niya habang naniningkit ang mga matang nakatingin sa cellphone ni Lucy na nakalatag sa palad nito. Kahit si Lucy ay nagulat at hindi makatingin ng diretso kay Calista. "Who are you? Where is my brother? And why are you answering his phone?" Pagkaraan ay tanong ni Lucy. Dahil hindi niya alam kung foreigner o hindi ang kasama ng kanyang kuya kaya nagsalita siya ng English. "Ikaw ba to, Lucy?" Nagulat si Lucy nang biglang magsalita ng Tagalog ang kausap at nagkatinginan sila ni Calista na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawalan talim sa mata. "Ako nga, sino ka? Nasaan ang kapatid ko?" Lucy asked again. "Oh, natutulog pa ang kuya mo. May kailangan ka ba? Sasabihin ko sa kanya mamaya na tawagan ka." "Mahimbing pang tulog eh. Marahil ay pagod." Sinadya ng babae na lambingan ng huling salita nito. Nang tingnan niyang naging reaksyon ni Calista, ay nagulat siya dahil ni walang anumang reaksyon sa mukha nito. Tila ba hindi ito apektado kung may babae man ang kanyang kuya? "Wala naman. Sige, sabihin mo mamaya kay kuya na tumawag siya pabalik dahil naghihintay ang asawa niya." Diniina ni Lucy ang huling sinabi upang i-emphasize na may asawa ng kapatid niya. Kaagad niyang pinutol ang tawag sa kabinalingan si Calista. Kung ibang babae ito ay kanina pa nito hinablot ang cellphone niya para kumprontahin ng babaeng sumagot sa cellphone ng kapatid. Pero si Calista ay baliwala lang. Iniwas lang nito ang tingin at hindi nagsalita. Kaya naman mabilis siyang nag-explain. Calista, huwag ka sanang mag-isip ng masama. Bakang sekretaryo ni kuya na nakatalaga sa ibang bansa. Hindi ba't hindi niya kasama si Kuya Julius? Kaya kapag siya lang ang mag-isang bumabiyahe, sa tuwing may business trip ay sinasama niyang sekretarya niya na nakadestino sa kumpanya sa bansang pupuntahan niya. Calista swallowed the anger stuck in her throat, pati sa loob ng kwarto kasama ang sekretarya. Natigilan si Lucy hindi kagad makasagot dahil sa tanong niya. "I'm tired. Papasok na ako sa loob at pakisabi sa kanilang huwag akong istorbohin." Pagkasabi nun, itinalikuran niya si Lucy at kaswal na naglakad pabalik sa loob. Kontroladong bawat hakbang at kilos niya, kaya hindi mahinuha ni Lucy kung anong tunay niyang saloobin. Samantalang naiwang nakatulala si Lucy sa hardin. Hindi niya alam kung ano pang dapat ipaliwanag kay Calista para maniwala ito na hindi babaero ang kanyang kuya. Nanatili siya sa hardin hanggang makalipas ang 5 minuto at muli niyang tinawagan si Vinson. Sa pagkakataon na ito ay ang kapatid ng kausap niya kaya naman agad niya itong kinumpronta, bagamat mahina lang ang boses niya dahil ang kinaroroonan niya ay ilalim ng bintana ng kwarto ng kanyang lolo at lola. "Kuya, bakit? Ano nangyayari at ganyan ang boses mo?" Iritableng sagot ni Vinson. Mukhang kagigising nga lang nito at namamaos pang boses. "Kuya, sino babaeng kasama mo ngayon dyan? Bakit siyang sumagot ng cellphone mo? Huwag mo sabihin may iba kang ba?" Sandaling namayaning katahimikan sa kabilang linya at habang naghihintay ng sagot si Lucy ay lalo siyang hindi mapakali. "Hindi ba at oras na ng pag-aaral mo ngayon? Bakit gumagamit ng cellphone? Are you slacking on your studies? Gusto mo bang bawasan kung allowance mo?" "No kuya," mabilisan na pailing si Lucy. "Kakatapos ko lang at nandito ako sa hardin para magpahangin pero kasi si Ate Calista." "Bakit? Ano problema sa kanya?" Matabang na tanong nito. Lucy hesitated for a while but still decided to tell him the truth. "Kasi kuya, kanina, nung babaeng sumagot sa tawag ay katabi ko si Ate Calista at narinig niyang babae. Biglang namatay ang cellphone at dial tone na lang ang narinig ni Lucy." Samantalang nang makaakyat si Calista sa kwarto nila ni Vinson ay dumiretso siya sa banyo at nagbabad sa bathtub. Pinuno niya ng sabon at essential oils ang tubig at pinabulayon hanggang sa masatisfy siya bago isa-isang hinubad ang damit at lumusong sa tubig. Gusto niyang pakalmahin ang sarili at i-assure na walang ibang babae si Vinson. At tulad nga ng sinabi ni Lucy ay sekretarya lang ito. Pero paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang boses sa tila sinasadyang pagiging maharot na lalo niyang kinaiinis. Habang nagbababad sa banyo ay hindi niya napansin ang paulit-ulit na tawag ni Vinson hanggang siya mamatay na lang ang phone niya. Nang makalabas siya ng banyo ay mabilis niyang tinuyo ang buhok, nagbihis sa chinarge ang cellphone nang hindi yun inoon. Kinabukasan sinundo siya ni Julius tulad ng napag-usapan.
Nagpaalam siya sa dalawang matanda na may bibisitahin lamang na kaibigan at hindi naman siya pinigilan ng mga ito. Wala siyang ibang dala kung hindi cellphone at wallet dahil ang gamit niya ipinahanda niya na kay Via at dinaanan to ni Julius bago siya sinundo. Habang nasa biyahe papunta sa airport ay hindi niya mapigilang tanungin si Julius. Malaki bang epekto ng pagbaba ng stocks ng kumpanya ng boss mo sa ibang bansa na kailangan niya magtagal doon? May ibang driver na nagmamaneho ng sasakyan at sa passenger seat nakaupo si Julius pero sa pamamagitan ng rearview mirror ay nakita ni Calista kung paano umiwas ang mata ng lalaki. Tumaas ang sulok ng kanyang labi. Forget it. Isipin mo na lang na hindi ako nagtanong. Sarkastikong saad niya. Kapag bumalik ng asawa niya itatanungin niya ito at siguro'y kailangan niyang ihanda ang isip at puso. Ang buong akala niya hindi nabibilong sa linya ng kalalakihang mahilig sa ibang putahe ang asawa niya pero hanggang akala lang pala siya. Nang makarating sila sa San Rafael ay magarbong villa ang sumalubong sa kanila. Dito sila dumiretso pagkagaling sa airport dahil sinabihan na rin ni Frederick ang mga kasambahay doon na maghanda dahil darating siya. Nang makitang arko sa itaas na malapad na gate na may nakasulat na Welcome to Hacienda Harrington, ay biglang kumabog ang puso ni Calista. Ilang taon na mula nang nilisan niyang lugar na to. Sino mag-aakala na sa pagbabalik niya ay masasabi niyang pagmamay-ari niyang lugar na dati niyang pinagsisilbihan? Mukhang hindi ka masaya na makita ako, Calista. Dismayado ka ba dahil hindi isang gusgusing kristal ang nakita mo? Pagkapasok pa lang nila sa loob ng villa ay sinalubong na sila ni Kristal na mapangutyang salita. Tumayo si Kristal at tumarang sa daraanan nila pero hindi nagpatinag si Calista. Binangga niyang balikat nito at dere-derechong pumasok sa loob at dumiretso sa kusina dahil nakaramdam siya ng gutom. Walang pinagbagong disenyo ng villa pero hindi nami-maintain ang ganda nun dahil sa renovation. Wala na rin ang ibang katulong na nakasama niya noon pero ang mag-asawang tagapangalaga ng villa ay naroon pa rin. Malaki na rin ang tinanda ng dalawa at hindi na nga nito kilala si Calista. Pero nginitian niyang dalawa at nagmano siya mga ito. Nalabis na ipinagtaka ng dalawa dahil ang pagkakakilala nila, karamihan sa taga Maynila hindi nagmamano, katulad na lang ng anak ng boss nila na si Celeste. Kahit nga si Cristal ay hindi gusto ng mga ito dahil sa pagiging atribida at matapobre nito. Kaya laking gulat ng mag-asawa pati na rin ng ibang kasambahay na naroon nang magmano si Calista sa mag-asawa at kinausap ang mga ito na para bang pareho sila ng antas sa buhay. Calista, sa tingin mo ba dahil naipakulong mo ang anak ko ay nagtagumpay ka na? Pwes, nagkakamali ka. Nang makitang kalmadong mukha ni Calista habang nagsisimula tong kumain ay lalong nang galaiti sa galit si Cristal. Kahit na anong gawin niyang pagtonta ay hindi to naapektuhan. Calista, huwag ka masyadong magpakampante. Hindi magtatagal at mawawala rin sa isang probinsyanang katulad mo si Vincent at ni Singkong Dulingi wala kang makukuha sa kanya. Alalahanin mo, hindi kayo magkapareho ng estado sa buhay. Dahil sa sinabi ni Cristal ay muli na namang sumagi sa isipan ni Calista ang babaeng sumagot sa cellphone ni Vincent. Pero kahit na ganon, hindi niya ipinakita kay Cristal ang pag-iiba ng nararamdaman niya. Oh well, thanks for your reminder but I don't really need it. Tumayo siya dahil tapos na siyang kumain sa hinarap si Cristal na nakakrus ang braso sa harap ng dibdib. Oras na para mag-usap tayo ng masinsinan. Kahit hindi mo sabihin ay alam ko na kung anong sadya mo dito. Gusto mong kunin si Santino. Pwes, magharap ka dahil hindi ko siya ibibigay sa'yo. Ngumisi si Calista sa pagmamatigas ni Cristal. Cristal, alalahanin mong hindi lang si Celeste ang legal na nag-adapt kay Santino, kung hindi pati ang asawa ko. Wala nang silbing anak mo dahil nakakulong siya. Hindi mo naman pinapahalagahan at minamahal ang bata. Ano pa ang silbi niya sa'yo? Hindi natinag si Cristal sa sinabi niya at nanatili itong nagmatigas. Calista, alam kong wala nang halagang bata sa amin ng anak ko. Pero sa tingin mo meron sa'yo? Anong gusto mo? Kunin si Santino at dalahin sa bahay niyo para maging mabuti kang ina sa paningin ni Vincent? Sorry to say, I can't let you do that, witch. Mrs. Cristal, wala ho kayong karapatang pagsabihan, amo ko. Let her be, Julius. Only a dog, a real bitch could see who is the witch or not. Nilapitan pa niyang lalo si Cristal at tinapik to sa balikat. Kung hindi mo ko papayagang dalahin si Santino, ay mananatili ako dito hanggat gusto ko. Total, pinayagan naman ako ni na Lolo Junicio at Lola Andrea na manatili dito.
Hindi mo naman siguro sila sasawayin dahil ikaw ang mananagot, hindi ba, Kristal? Matamis ang kanyang ngiti pero ang talim sa mata niya ay tila sumusugat sa bawat himaymay ng kalamnan ng kausap. Now, pwede ko bang makita si Santino? Tanong niya nang muli siyang tumayo sa harapan nito. Dahil alam niya na walang laban ay walang nagawa si Kristal, kundi sundin ang kagustuhan ni Kalista. Pagkaraan ng ilang minuto ay tuwang-tuwang mukha ni Santino mabilis na tumakbo patungo kay Kalista. Kaganyang kinargang bata sa kapinupog ng halik. Napansin niya kaagad ang laki ng ipinayat nito. Santino, bakit na lumaki ay lumiliit ka na? Hindi ka ba kumakain ng maayos? Napayo kong bata sa tanong ni Kalista at hindi sumagot. Natuto na itong magtagalog dahil sa matyagang pagtuturo dito ng mga kasambahay ni Frederick nung nasa Maynila pa to. Nang makita ni Kalistang hindi lang nangayayat si Santino at may mga pasa at galos pa ito sa katawan ay lalong tumindi ang kagustuhan niya na isama ito sa kanya pabalik sa Maynila. Lumalim din ang galit na nararamdaman niya para kay Kristal. Sigurado siyang sinasaktan nitong bata. Santi, anong nangyari dito? Tanong niya sabay turo sa pasa nito. Sa ibabaw ng braso, umiling si Santino at yumuko siya kainihilig ang ulo sa balikat niya, na tila ba may tinataguan. Gustong magsalita ng bata pero matalim na nakatingin sa kanya si Kristal kaya wala itong nagawa, kung hindi ang yumakap ng mahigpit kay Kalista. Kalista, sa tingin mo ba sa ganyang edad ay hindi malikot ang bata? Bago siya sa lugar na to, kaya natural lang na maglilikot siya, tumama kung saan-saan. Kaya nagkaroon siya ng mga pasa. Tanging sagot ni Kalista sa pilit na pagsagot ni Kristal. Binigay niya si Santino kay Julius sa kainutusan ng isang kasambahay na dalhin sila sa magiging silid niya dahil gusto niyang magpahinga. Malawak ang villa at maraming guest room, pero sa second floor siya dinala ng kasambahay kung saan para lamang sa pamilya Harrington. Nang makita yun ni Kristal ay gusto siya nitong pigilan, pero wala itong magawa dahil sa takot na baka tuluyan siyang itakwil ni Lolo Dionisio. Ang kwartong pinagdalhan sa kanya yung kwartong nakalaan para kay Chantria. Nang makapasok sila'y kagad ring lumabas ang kasambahay habang si Julius ay nanatili sa labas ng pinto upang magbantay. Maghapon nagkwentuhan si Kalista at Santino hanggang sa makatulog ang bata. Gustuin man niyang matulog ay bigla namang nag-vibrate ang phone niya. Mabilis nitong kinuha sa pag-aakalang si Vincent yon. Pero nagkakamali siya. It was Rex who was calling her. Rex, anong balita kay Neil? May sinabi na ba tungkol sa tao nag-utos sa kanya? I see that you and your husband are not at home. Ano, hiwalay na kagad kayo? Nirolyo ni Kalistang mga mata sa tukso ni Rex at bumaba ng kama saka pumunta sa balkonahe para hindi niya magising si Santino. What did you find? Ulit niya. Your husband has a connection with the woman who asked Neil to kidnap you. Mukhang may bago kang love rival, Kalista. Just stop beating around the bush and tell me directly, Rex, anong connection ng asawa ko sa Red Dragon? Nanghinang tanong ni Kalista. Nakaupo siya sa rocking chair at pinagmamasdan ng papalubog na araw sa likod ng isang isla. Kung hindi siya nagkakamali, ang islang yun ay pagmamayari ng mga Harrington at doon nakasettle ang kanilang asokarera. Habang nililibot ni Kalistang mata ay nahagip ng kanyang tingin ang kabilang hasyenda, ang hasyenda ng mga Alcaraz. Sa boundary ng dalawang hasyenda na ito ang lugar kung saan niya unang nakita si Vincent at doon niya inalagaan ang asawa nung nagkasakit ito. Doon din malapit sa lugar na yon ang maliit nilang kubo na pinagpahingahan kasama ni Via at Thor. She wanted to go that place. She wanted to reminisce about all the memories from her past. Gusto niyang alalahanin mo niyang hirap na naranasan niya noong bata pa siya para hindi siya makalimot na paghigantihan ang mga taong naging dahilan ng kamiserablihan ng buhay niya. Katulad na lang ni Kristal, ang babaeng itong tumaboy sa kanilang mag-ina at naging sanhi ng paghihinagpis nila. I'm just kidding, Kali. Huwag ka mag-alala. I have some people closely monitoring your husband and the people from Red Dragon. Ang tanging hawak kong impormasyon ngayon ay dating miyembro ng Red Dragon ng asawa mo. Kaya sila may koneksyon ng babaeng sinasabi mo. I will inform you more kapag may iba na akong nalaman. Kalista, Kung dating miyembro si Vincent ng kalaban nilang ahensya, ibig bang sabihin ay may alam si Rex at tinatago lang ito sa kanya. Sa pagkakaalam niya ay dating nag-espiya si Rex sa RDS at imposibleng hindi nito kilalang asawa niya. She drummed her fingers on the armrest of the chair and she pondered over things. The call ended at left Kalista hanging. Lalo siyang naguluhan sa takbo ng mga pangyayari. May alam na kaya si Vincent sa tinatago niyang identity? Why is he with their rival agency?
Hindi na lumalim ang pag-iisip niya dahil nagising si Santino at siya kagad ang hinahanap. Pupungas-pungas ang matang lumapit sa kanyang bata. Kaya naman kinarga to ni Kalista at pinaupo sa kanyang kandungan habang kinukwentuhan ng kanyang karanasan noong kabataan niya. Bagamat hindi niya alam kung naintindihan siya ng bata o hindi, pero gusto niyang ipakita ritong kahalagahan ng pamumuhay sa probinsya o sa syudad. Naputol lamang ang kwentuhan nila nang kinatok sila ni Julius. Miss Kalista, binaba ni Kalista sa Santino, tinayaan itong maglakad saka sabay silang lumabas ng bata. Miss Kalista, oras na po para umalis tayo. Pagbibigay alam ni Julius na makalabas sila. Tumango si Kalista at pinigay si Santino sa naghihintay na yaya. Sinabihan niya na ito na pansamantala silang aalis dahil may gusto siyang bisitahin na bagong bukas na hotel resort na marami daw dumadayo. Pero ang totoo, ang resort nito isa sa mga negosyo ni Kalista ang nakapangalan kay Via. Gusto niyang kapag umuwi siya ng probinsya ay may sarili siyang lugar na mapagpapahingahan at lugar na matatawag niyang kanya. 30 minutos ang biyahe mula sa Hacienda patungo sa hotel resort, kaya naman nang makarating sila ay oras na para sa hapunan. Kilala ng mga staff si Kalista kaya tinarato siya ng mga tawilang VIP habang naghihintay siya sa pagkain na isa-serve sa kanya. Si Julius ay nasa kusina upang bantayan ang pagkain niluluto ng chef. Ay biglang may humila sa puan sa harap niya. Tumingala si Kalista mula sa pagkakayuko sa phone at tinignan kung sino naglakas loob ng mupo sa harapan niya. Walang iba kundi si Delphine na nakangising nakatingin sa kanya. You again, malamig na wika niya. Wala siyang panahon para isipin kung bakit o nandito. What a coincidence, Kali. Mukhang pinagtatagpo talaga tayo ng tadhana dahil kahit na sa malayong lugar, kahit na sa liblib ng probinsya, nakita tayo. Kinindatan siya nito at preskong ngumiti. Mataman tong pinagmasdan si Kalista bago tumaas ang isang sulok ng labit malamig na ngumiti. Tama ka, a coincidence. Too much of a coincidence that it looks like it's not a coincidence, right? You think too much, Kali. Delphine put his chin on his palm habang nakatuko na siko sa mesa at nang akit ng ngumiti sa kanya. Nandito lang talaga ako para mag-relax. I've been working so hard these past few days and I feel the need to relax in a nice and cozy environment. Nagugutom na si Kalista at ayaw niyang mawalang gana sa pagkain dahil siya pagkainis kay Delphine. Kaya naman kahit na anong salita nito hindi niya pinansin hanggang sa dumating ng pagkain in order niya. Hindi pa rin to umaalis at sinabayan sila ni Julius ng kain. Hinayaan to ni Kalista at nag-concentrate sa pagkain. Nasa kalagitnaan ng pagkain na muling nagsalita si Delphine ni kinatigil ni Kalista sa pagkain. Kali, ang balita ko'y nasa abroad ngayon si Vinson. May kailangan lang ayusin ng boss ko doon. Si Julius ang sumagot. Kaya nagpatuloy sa pagkain si Kalista na walang kaimik-imik. Hindi nagpapatalo si Delphine at muling nagsalita. Kaya pala ikaw lang mag-isa dito. Tumuwid ng upo si Delphine, kinuhang table napkin at marahang dinampian. Ang labi saka nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, kapag akong pipiliin mo, hindi kita hayaang mag-isa. Look at you now. You are here alone while your husband is out of the country, doing who knows whatever what. Alam ni Kalista ng salita ni Delphine ay may ibang pahiwatig at sinasadya nitong taniman ng pagdududang isip niya. Pero hindi siya nagpadala sa mga sinasabi nito at mabilis na tinapos ang pagkain saka tumayo. Hinayaan niya si Julius na mag-settle ng bill. Bagamat pagmamayari niyang resort ay isa pa rin siyang customer. Pero napag-alaman niyang nasettle na pala ni Delphine ang bill. Lihim na napailing si Kalista sa kakulitan nito at lumabas ng hotel resort. Ang restaurant na kinainan nila ay nakaharap sa dagat at ang kabilang banda naman ay ang farm na may iba't ibang gulay at prutas na nakatanim. Kapag harvest season ay pwedeng mag-harvest ang mga guest dito na isa sa mga offer ng resort. Kahit na gabi na ay maliwanag pa rin doon kaya naisipan ni Kalista na maglakad-lakad. Pero hindi niya akalaing susundan siya ni Delphine. Wala ka bang ibang gagawin kung hindi sundan ako? Nairitang tanong niya. Minsan nakukulitan na siya sa presensya nito, lalo na at ayaw niya na may taong sunod na sunod sa kanya. Kali, mag-isa lang akong pumunta dito. Bakit hindi mo ko hayaang samaan ka? Total mag-isa ka lang din naman at walang asawa mo. I can act as your husband for a while. Muli siya nitong kininatan at malambing na ngumiti. May ibang guest sa resort na dumaan at napatingin ito sa gawin nila dahil sa sinabi ni Delphine. Subalit binaliwala ni Kalista at nagpatuloy sa paglalakad. Pero patuloy rin sa pagsasalita si Delphine na kahit si Julius na nasa likuran ay naiinis na rin. Mr. Delphine, inihabili ni Miss Kalista sa akin na boss ko kaya wala kayong dapat ipag-alala.
kahit nawala siya dito. Mahinang tumawa si Delphine. Well, tama ka. Gustong-gusto ni Vincent si Calista. Kaya alam ko na hindi siya nito pababayaan, hindi ba?